This is PPD, the Philippine Podcast Directory, the one-stop list of podcasters in the Philippines. The PPD has brought a lot of podcasters and podcast titles together in one place. Our goals include bringing startup podcasts to a wider audience, forming a community of podcasters to raise the standards of Pinoy podcasting, and giving listeners a one-stop hub where they can find titles they might be interested in. The PPD also has its own podcast, The PPD Show, highlighting specific podcasters and podcasts in each episode to give listeners a glimpse of the people behind the mic. The PPD Show is on Spotify, Apple Podcasts, Anchor, and wherever you listen to podcasts. The Philippine Podcast Directory can be found on Facebook and Instagram. If you have a podcast and would like to be included in the list, please send us a message and we would love to add you to our list and welcome you to our community. This episode is sponsored by Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows. For more details, visit podmetrics.co and use the code TMTGShowPod. And again, that's podmetrics.co and use the code TMTGShowPod. Welcome to another unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. So, this is the episode number 30 of this fucking show. Finally, malapit na tayo. Episode 50 for the overall episodes. So, marami na akong sasabihin. So, ito muna. So, basically, Shopee and Lazada 12.12 is in the corner. Hindi na natin ramdam kasi putang ina kung ano yung mga pinagbibili ko. Like, what the hell? Wala naman akong bibili. Ba't bumili pa ako ng bumili, di ba? Pero seriously guys, my links for Lazada and Shopee is still on the description every episode since the episode number 25, I think. Di ko natanda kung ano ba yung episode numbers. So, basta, andun na lang lahat ng details about the, makakuha ka ng discounts or, vouchers, whatever it is. And then sa Mr. Speedy, that's Mr. Speedy TMTGSP, the MTG Show Podcast, to support, para magpatuloy tayo dito, tuloy-tuloy yung suporta natin dito sa show, and hindi tayo naiiwan. So, itong episode na to pala is basically one of the last episodes for 2020 since malapit na po ang year-end awards night. So, we're going to start the episode with some announcements for the year-end awards. Year-end Bash Awards. I'm so sorry, guys. I'm sorry, guys, kasi, medyo nagpa-finalize pa kasi ako about the things na i-discuss natin for this week's episode plus the year-end awards. My brain is now messed up. But just for the record, this is the first time na magre-record ako ng mas matino. But I think better na to kumpara sa mga nakaraang episode natin. So, bear with me. Bear with me. I don't have any fucking ideas about this. Pero sige, puntahan na lang natin. So, ito yung mga kasama natin sa episode. So, there's a lot of changes during the build-up going to Survivor Series. And medyo messed up na rin ang mga nangyayari dito sa event. So, itong fallout natin before Survivor Series, we're going to talk about a lot tonight or today, whatever it is. Ang dami natin pag-uusapan. So, start natin sa SmackDown, and then Monday night, The Impact, tapos AEW NXT, tapos yung NXT UK, the Zelina Vega Ting, yung kanyang release, and
yung possible reasons kung bakit siya na-release, at saka yung sa ating Year-End Bash Awards. Napakadami nating pag-uusapan. Isasama na rin natin yung mga importante na dapat nating malaman o dapat nyo malaman actually. So, Year-End Bash Awards. So, i-finalize muna natin lahat ng details. So, after nung Survivor Series review, pagka-upload ko noon, i-upload ko na din yung details. Every fucking details about the awards night. Di siya awards night. Di siya live ha. Ano na siya, pre-recorded na to. Very obvious. Medyo segue na lang tayo ng konti doon. So, meron na lang akong 3 weeks to prepare for the final day. Ayan, so meron na tayong Survivor Series review, nakahanda na yan. And then, wala tayong 2 episodes since medyo maglalaylo lang ako dyan. 2 weeks. 2 weeks tayo mawawala sa count. Pero meron akong ibabalik. Abangan nyo na lang ang announcements sa Facebook, sa Twitter, sa IG. Meron tayong ibabalik na segments. Probably yun muna mag-occupy sa ating dates na wala tayong live episodes. So, yung ating final episode will take place on probably December 10, 11. Di ko pa siya na-final actually. Pero 2 weeks yon na magpo-poll tayo. And then, Wednesday or Thursday after nun, yun ang ating final, I think, fallout for TLC. Di pa pala fallout, depende pa. Di ko pa alam kung kailan kasi yung TLC. So, basta, after ng 2 weeks na yon, episode number 32, I think, or 31, di ko pa nabibilang ulit yon. And then, yung ating pong final episode for 2020 is a TLC review. So, the details for the year-end awards. Explain ko na. Kailangan po, may Gmail kayo, syempre. Be-verify ko yung Gmail nyo, mga hinayupak kayo. Para lang mas ma-detect natin kung pinagtitripan nyo lang yung awards night natin o hindi. And then, meron dong parang polls na boboto lang kayo. Napakabilis lang na pagboto doon sa Year-End Bash Awards natin. And then, yung awards, voting natin is tatagal lang 2 weeks. And then, ang ating pong, basta ang ating revelation ay i-reveal, I think, 2 weeks after of the voting. Or 1 week after the voting. Basta, abangan nyo na lang. Marami akong inahayos dito. And ang voting po natin ay via Google Documents. So, medyo mas maayos ito kumpara dun sa, alam niyo naman, ibang mga podcast dyan. But, meron akong categories na hindi ko na nilagyan kasi magtatalo-talo tayo sa mga opinion natin about that. So, ito muna. I-recap ko lang kung ano-ano yung mga categories natin for this year's Year-End Bash Awards. So, meron tayong Wrestler of the Year, Women of the Year, Most Underrated Wrestler of the Year, Men and Women, Most Overrated Wrestler of the Year, Men and Women, and then Tag Team of the Year, Men and Women. Isa na lang yun. And then, meron din tayong Rivalry of the Year, NXT Match of the Year, NXT Special of the Year, Pay-Per-View of the Year, Match of the Year. Match of the Year is one match per pay-per-view /special/show. Kung ano yung parang pinili ko na based na yun, random pick ko yun. Kasi, hindi lahat ng matches ay magaganda, especially WWE. Alam niyo naman yun. And then, cinematic matches of the year, yung weekly show of the year, worst weekly show of the year, company of the year, and stable of the year. Wala na tayong dadagdag, I guess. So, di ako makahinga. So, atin pong i-reveal lahat ng details probably after of the Survivor Series week. And ito muna yung take notes ko bago tayo magtuloy-tuloy sa SmackDown. Hindi po lahat ng pay-per-view events
ay isasama natin for this year-end bash awards. That's the number one very important detail. Number one, dahil hindi pa nag-exist yung podcast ko from January, February, March, until first week of April. So, yung ating count, yung ating, determine natin siya from WrestleMania week until Survivor Series week. Until Sunday, Survivor Series. Yun lang ang ating counted. The rest, hindi na natin isasama. Probably next year na natin isasama. Yung January to December ulit. Para mas maayos. And then, yun, abangan nyo na lang yung mga posts ko sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa IG for the final details and deliberation, of course. Guys, sabi ko nga, wala kayong pakialam sa opinion ko about yung mga hindi naman relevant para sa akin. Pakinggan nyo na lang kung ano yung sinasabi ng puso nyo o yung mga gusto nyo. Basta ako, I'm here just to decide or para i-mention ko lang kung ano yung fate ng awards natin. And yung mga major natin, syempre, sa akin na yun. Opinion ko na lang yun. Please, wag nyo nang bastasin yung opinion ko. Pero, please, bear with me. Alright? So, let's start the Survivor Series Fallout episode natin. So, Friday Night SmackDown, supposed to be Saturday. Ito, lumabas si Drew McIntyre to confront Roman Reigns. Nagpo-promo si Roman Reigns during this episode and parang pinapatamaan niya si Orton. First thing foremost, walang pake si Roman Reigns kay Randy Orton. Wala rin siyang pakialam kay Drew McIntyre. That's the ano tawag doon? The bottom line. And then, ang concern lang ni Gago is yung family niya in the first place, which is Survivor Series to, pre. Hindi to labanan ng mga tanga. What the hell is Roman talking about? And wala na tayong pake dyan. So, ang point ko lang dito is napakaaga ng tease nyo for this match. So, Friday pa lang, medyo obvious na mananalo na si Drew McIntyre ng kanyang WWE title sa sumunod na episode na Monday Night. Mamaya natin i-explain kung ano-ano ang mga nangyari. I love the segment though, but sinasabi ko nga, medyo nagiging pointless na yung pagpasok dito ni Jey Uso. I know they are trying to build Jey Uso, but as for the moment right now, parang ang dating sa akin talaga nito, very irrelevant pa yung nagiging pasok dito ni Jey Uso. So, for the next few weeks siguro, makikita natin kung paano nag-work tong build up na to. But for now, since Survivor Series to, parang hindi pa siya relevant para sa akin. Take ko lang yon. Ewan ko sa iba sa inyo kung relevant sa inyo yon. And then, next naman natin, mabilis lang to. So, Apollo Crews versus Sami Zayn. I think this is the first title defense of Sami since manalo siya kay Jeff Hardy sa SmackDown. Medyo, ang ganda ng ang brilliant na tong ending eh. Ewan ko, ganito rin ang pwede mangyari kay Lashley sa Survivor Series. Pero, let's see for the next few days. Sana lang itong kasing talo na to ni Cruz, I think protection to dahil ayaw din nila na matalo si Cruz clean by a pinfall or submission. So that's why count out yung kanyang talo, which is makes sense, alright? And then here we go again with another Carmella assault. Fuck. Untouchable. Okay. And then skip with this dope bullshit. And then, ito. I want to talk about this thing. The final chapter between Seth Rollins and Rey Mysterio. We all know kung bakit nangyari na to. Number one, dahil magti-take ng break si Seth Rollins right after next week's match-up between Murphy and Rollins. And dahil nun kay Becky Lynch. And
And I understand na he need to take two losses straight. Two straight losses. Kasi parang proper ano na yon, proper writing up kay Rollins para mawala na siya sa television for a while. And I understand. I love the match. Parang ito na yung isa sa mga biggest matches ni Rey sa kanyang pagpasok sa SmackDown ngayong taon. And ang weird lang na dalawang pangalan na yung gagamitin ni Murphy. So, Murphy Mysterio. Ang weird. yun lang. And then, ayan. Nag-debut na pala si Chelsea Green. Hindi ako informed. So, injured si Green, unfortunately. And then, yung pagpasok ni Liv Morgan, I love this part to be honest. But, yung kay Chelsea Green naman, medyo nakukonfuse pa ako ng konti. Kung bakit kailangan siya ngayon ipasok, pwede naman siya maging call up, probably by WrestleMania or, I guess, Royal Rumble surprise. But, ngayon, parang ang pangit ng timing eh. And then, finally, medyo, let's talk about Drew McIntyre versus Jey Uso. medyo pakiramdam ko na we all know this unsanctioned, so-called unsanctioned match is not so-called. Hindi siya yung sobrang unsanctioned, but I love the match. But hindi ito yung inaasahan ko na mangyayari for this week. Alright. Medyo naiisip ko kasi on this time is probably Orton. Lalabas si Orton, aatakihin niya parehas since medyo napaka-cliche na nun. Hindi nila ginawa. And yung pagpasok pa rin ni Roman dito sa story, medyo naiinis ako ng konti. Doon sa fact na tuloy-tuloy pa din yung pagbibuild ng story doon sa family storyline nila. And I don't think nakakatulong yon sa pagbuild ng team nila or ng match ni Roman for Survivor Series. And siguro no comment na lang muna ako. Basta ang pangit ng concept nito so far for SmackDown. I love Roman as a heel. Yes, no doubt about that. Pero ang sa akin lang, parang ang pangit ng build nila for this year Survivor Series. Parang awkward. Last minute changes. Tapos yung mga table kay Lana. And then, magtutuloy-tuloy pa dito sa confusion sa SmackDown, sa storyline na to. Alright, fine. That's stupid. Ayan, so let's proceed to Monday Night Raw. We're going to recap this crap event real quick since may kli lang naman to. Ito na pag-usapan natin. So, nag-promo si Drew McIntyre about Miz. Tapos, parang nababanggit ni Miz si Bray Wyatt, if I'm not mistaken. So, that's why merong match between Bray Wyatt and The Miz. And then, wala na akong pake doon. Tapos, yung naalis na ng tuluyan si Mandy Rose at si Dana Brooke from their match up sa Survivor Series dahil sa kanilang mga injuries. Which is, my opinion, weird. Weird storyline, weird bullshit. And mas mahaba pa yung commercial kaysa sa match na to. Bullshit pa din. Alright? And then, proceed tayo sa Raw Tag Team titles, New Day versus The Hurt Business. On the first time na iniisip ko tong match na to, I thought in a bit na ito yung mag-change hands, hindi yung WWE title. Kasi medyo mahaba na rin yung reign ng New Day na to. And then, tuloy-tuloy yung build nila sa Hurt Business. So medyo dismaya ako ng konti dahil sa build na to. Pero ang ganda ng match. Maganda yung binigay sa atin ng match. Ang problema lang natin is we're going to get
the Hurt Business all belts after Survivor Series? I think yes, makukuha natin yan. And then, Team Raw versus Retribution. I think this is the second victory ng Retribution since mag-exist nga sila. Puro sila losing streak ngayon. And, syempre, dahil nga sa gimmick niya to na hindi nagkasundo-sundo tong Team Raw, nanalo nga ang Retribution, which is parang ang messy. And then, nag-end sa isang crap outcome. Parang ang ang baduy. Meron silang momentum ng konti, pero ang baduy pa din ang dating sa akin. And then, ito. Ito yung isa sa mga favorite na matches ko of the night. That's Bray Wyatt and The Miz. Ito yung isa sa mga inabangan ko talaga for this week. I love hindi siya yung match na inaasahan ko, but the storytelling, I love the storytelling of this match since medyo tuloy-tuloy na yung pagbibuild nila kay Alexa Bliss as a ano ba ang tawag nila doon? I'm not sure kung ano yung proper term, but parang back up the feed or ni Bray Wyatt. Pero let's see kung ano pa yung build. Pero ano, and then yung kay ano naman, naisip ko din si Nikki Cross lumabas. Parang naisip ko na din na i-build na nila talaga for December show itong Alexa Bliss versus Nikki Cross sa parang stipulation na wait lang, parang nagko-connect kay Bray Wyatt. So, yun ang isa sa mga iniisip ko. But I love the match though. Yung kwento nitong story na to, despite the fact na medyo maikli lang yung build. And at least, nagkakasundo naman si Cross and si Bliss. So, I guess, magkakasundo to patigurado. And then, finally, the main event of the evening, that's Drew McIntyre versus Randy Orton for the WWE title. Ito lang yung thoughts ko dyan. 30 minutes of fucking entrances. Seryoso, 30 minutes? Putang ina. Seryoso. 19 minutes yung 19 minutes yung match, and then the rest is fucking entrances. Sa sobrang meron na nga silang picture-in-picture na commercial. I think wala nang commercial itong part to. Yung part pa lang ni Drew na nag-walk na siya doon sa halos 10 minutes na entrance niya. Doon pa lang alam ko na agad na mananalo na si Drew McIntyre ng WWE title. And medyo cliche na sa akin na mayroon title changes. So sa SmackDown this week, I think mag-expect din ako ng title change kung ano man ang mangyari. That's fine for me, but still very cliche. Very cliche. So, for next, balikan na lang natin na mabilis itong Impact Wrestling. So, Madison Rayne and Tenille, di pa rin magkasundo. Nag-umpisa na yung tournament next week's episode. Hindi siya magandang panimula, but still stupid. So, next thing is the X Division title match between TJP and Rohit. Tapos, kung natalo dito si TJP, hindi na siya makakalaban sa title as long as champion pa din si Rohit. So, thoughts. Medyo mabilis sa thoughts lang. I love yung the gimmick ni Rohit Raju dito. I love the gimmick so far. Medyo nasi-showcase talaga yung abilities ni Rohit, hindi lang in-ring, pati na rin yung skills niya sa promos, sa kung ano-ano yung skill dapat ilabas niya, na ilalabas niya as usual. TJP is a great wrestler. Alright? Pero tong part na to para sa akin, deserve to ni Rohit. This is Rohit's time, I think. And para sa akin, ano naman to, make sense naman to. And
kailangan na rin maalis si TJP sa picture for now. And then, next naman natin is, and then, merong heel turn na nangyari. I think that's a heel turn between AC Romero and Chris Sabin. Tama. Yeah, meron ng heel turn dito na nangyari. And then, I think, medyo random ang tingin ko sa turn na to. Pero let's see kung ano pa tong gagalaw natin dito. And then next naman natin is isa pang heel turn. Ito yung kay Chris Bay versus Eddie Edwards. Parang tuloy-tuloy pa rin talaga nila tong run ni Eddie Edwards for so far. And yung run dito nila Sami Callihan tsaka ni I love the run so far. Pero yung pagdagdag dito ni Chris Bay is one of the plot twists of this episode. Turn na to, I think, and possible makakalaban din dito ni Chris Bay si Rich Swann for the title anytime soon. And then, in-announce na din last week na final appearance na to ng The Rascals. Rumored ngang right now na pupunta sila sa WWE or AEW. Di pa natin na-final yung rumors. Pero, ang ganda, mamimiss ko talaga tong mga nila, yung skit nila, yung tatlo sila sa isang pwesto, tigi-tigi sa set. Mamimiss ko yung part na to ng show nila plus yung parts nila na gano'n na ginagawa nga nila. But, I think, magtutuloy-tuloy pa yun, I guess, pagka nalabas na nila yung skills sila pag napunta na sa ibang promotion. Ito yung isa sa mga gusto ko talaga sa Impact ngayon. So, tuloy-tuloy pa din yung storyline kay Johnny E. Bravo. Habang tumatagal, as nagiging interesting. So, nagkaroon ng lie detector test. Task si Tommy Dreamer sa lahat nung 10. That's sino ba to? Hindi ko natanda mga pangalan nila. So, that's Falaba, si Larry D, yung Diners, sino nga ba to? I forgot the names. Stale ba yun? And then si Rosemary, si Habok, si Hernandez, sino nga ba to? Hindi ko natanda yung pangalan. Si James Mitchell, si Taya, and si Johnny Swinger. Si Johnny Swinger kasi hindi siya nagpakita for this episode. So, parang ang lalabas dito is si Johnny Swinger ang umatake. Medyo bitin lang sa akin, alright? Bitin tong story na to, pero sana magtuloy-tuloy. And medyo abangan nyo na lang for the next few days kung para sa akin satisfying to despite the fact na medyo cheesy tong storyline na to, medyo obvious, okay na to kaysa doon sa mga nangyayari sa WWE, especially the Rey Mysterio bullshit. And then finally, the main event. I think this is the main event. Ito na. Ito yung kina Anderson, De Alexander, tsaka Anderson nga. Parang match to na no contest naman, I think. And then, pwede ko na ba sabihin? So, mamaya ko na sabihin konti. So, para sa akin lang, medyo maganda yung outcome ito. We all know na transitional champions lang doon the North, I think. Parang ang dating sa akin medyo ng konti is parang the Good Brothers is there just for the ratings and for the popularity of Impact and their own shows, especially Talk and Shop Amania. We're going to talk about that a little bit. Then, let's talk about yung mga nangyari sa Turning Point real quick. So, meron na tayong bagong tag team champions. That's the Good Brothers. Meron na rin tayong bagong knockouts champion. That's Deonna Purrazzo. And na-announce na rin yung lineup for the tag
Tyros, Knockouts, Tag Tyros. Check the social media accounts na lang. Di ko natanda yung details about the Impact na to. Impact Plus show na to. Check ko na lang siya. Magno-notes na lang ako sa page sa Facebook kung ano yung mga thoughts ko about the Impact Plus show na to. And then, let's talk about the NXT real quick. So, let's start with this crap gimmick nga to ni Johnny Gargano. Sabi ni Johnny Gargano na magkakaroon ng number 1 contendership. Parang tuloy-tuloy pa din yung losing streak niya sa first defense. Habang si Sasha, lagi na siyang panalo. Which is plain stupid, in my opinion. Parang meron siyang bagong spin na wheel mockery doon sa Halloween Havoc na nangyari last October 28. Parang ang nangyari talaga dito, parang ang dating sa akin, biggest upset of NXT but still stupid move na matatalo na talaga dito sa Johnny. Parang ang iniisip kasi ni Gago, kayang-kaya niyang talunin si Leon Ruff. But sadly, tuloy-tuloy pa rin yung streak. Deja vu pa din. Tangina. Sobrang tawa talaga ako natawa. Parang ayoko na panoorin to NXT dahil dito. And then, one of the biggest shockers nitong NXT ng WWE, definitely. And then, mabilis lang, medyo, alam mo tong kay Escobar and kay Atlas na match to. Alam mo, isa to sa mga pinaka-solid na matches sa Cruiserweight title since manalo nga si Santos Escobar. Not the best 5-star match. Hindi siya yung pang 5-star na iniisip ni Dave about Young Bucks. Pero, nag-deliver to para sa akin. I love it. And then, next naman natin is tong Candice LeRae versus Toni Storm. Medyo nakikita ko na baka mag-heel turn si Toni Storm. Parang nakikita ko talaga in the horizon na baka mag-turn siya and then magpupyud si Shotzi tsaka si Toni Storm. And then hindi naman surprising na si Hartwell na naman yung attacker. Hindi ako na-surpresa dun. Pero okay, let's see kung ang gusto ko lang talaga sa NXT Women's Division kumpara sa AEW is lahat ng women's wrestler nila is nabibigyan ng opportunity to wrestle. Hindi lang for the title, hindi lang for Io Shirai, and at least nakakikita natin na magaganda yung storyline ng women's sila kumpara sa AEW Women's Division. So, next naman natin, itong Brawl. Brawl ba to? I think hindi to match. More on the brawl lang. Ito yung Dexter Lumis versus Timothy Thatcher. Dahil to sa backstage brawl nila pre-match. And para sa akin lang, feeling ko mag-set to sa isang takeover match. Medyo, hindi naman ako nakasurpresa doon sa outcome nito. But, let's see kung ano pa ang mga possible na mangyari for this storyline and for this matchup. Pero gusto ko talaga ma-build pa tong si Thatcher. I love his so-called lesson thing na lagi niyang pipilipitin yung leeg. I love that shit though. And then, I want to talk about this directly, alright? I love the heel turn ni Pat McAfee so far. I love his run so far. That's straight to the point na to. I love his run so far in NXT. Alam mo yung promos niya, parang hit magnet na agad. Parang naalala ko si Gargano noong 2018, 2017 days. Parang alam mo na makikita mo lang si Pat McAfee, ibobo mo na agad si Gago. I love that shit part na to ng Kings of NXT. I love that shit to. And then, tapos, ano pa ba? Alam mo yung effective role na to ni Pat McAfee. Parang ang pinapakita talaga sa atin is yung
siya, para lang siyang talker or hindi siya yung competitor. And then yung tatlong backup niya, si Birch, si Lorcan, at saka si Dan. Siya yung gumagawa ng ng work for McAfee. But I love this Kings of NXT. At least nakikita natin na magkakasama pa din ang UE. And probably nafe-feel ko talaga na kung walang War Games sa December, baka 8-man tag ang mangyayari dito between Undisputed Era and the Kings of NXT. Bago yan, meron palang NXT Tag Team Titles match between Danny Burch and Oni Locan. Nag-end tong match, contest. Medyo, di pala contest, no? Pero I love the outcome. That's it for the NXT. Wait, ayusin ko lang mic ko. Medyo dinirect ko lang point ko lang kasi maraming may ayaw sa run na to ni Pat McAfee so far. But for me, I love that shit. And then, ito, Matt Sydal is all elite. Alright. Real quick lang, maganda tong match. Alright, wala pang panalo, I think, si Sydal. Parang ang purpose lang ni Sydal for now is to put over, I guess. Magaganda yung mga laban dito sa AEW so far. And yung patuloy na pag-chase ng Team Taz kay Darby Allin, parang magandang start talaga to for the shit. And mas makikita pa natin yung run na to ni Brian Cage sa AEW. And then next naman natin real quick, eto, Cody Rhodes. What in the living hell he is doing here right now? Ano yung pinaggagawa niya pa dito? Maganda yung part, oo. Parang maganda yung part na to na may nag-promo dito and then ni-roast siya ni Brandy Rhodes. Grabe yung promo ni Brandy dito. Tsaka yung kay Jade Cargill. Grabe yung promo na to. Wala akong masabi dito sa to. Parang alam mo yung pagpasok pa lang ng parang puputok na agad yung promo, magbo-boom agad. Tas yung bawi dito ni Brandy, alam mo yung sobrang lakas ng atake nila parehas sa kanila, isa't isa. I love that shit. Gusto ko yung part na to. And then, also guys, next natin is the bunkhouse match between the Natural Nightmares versus the Bunny and the Blade. I love the match though. Maganda to laban. Hindi siya yung sobrang worth it na 5-star shit. But, hell of the fight. I love this. Alright. And then, ito na. Next natin is one of the best. Hindi siya best. Ito na. MJF is now part of Inner Circle. Alright. Medyo awkward pa din para sa akin. Yung pagpasok talaga ni MJF. Medyo nandating talaga sa akin, awkward pa din. Hindi ko pa din tanggap na ang dami na pala nila sa Inner Circle. Tapos, ito na, nagkaroon na ng promo na pupunta sila ng Vegas. Pero parang ang iniisip ko lang dito, medyo awkward pa ng una eh. Tsaka yung kay Sammy, medyo awkward din. Sigurado yun. Pero, nafe-feel ko lang na baka may kick out dito, for sure. Yun lang naman na naisip ko. Baka lang naman. And then, tong isang match na gusto kong i-point out is tong kay Scorpio Sky tsaka kay Shawn Spears. Mas mahaba pa ang commercial kaysa sa match na to. Mga putang ina nyo. AEW. Daming, sa halip na medyo nagagamit sila ng ayos. Pero, naroruin ng commercial breaks, which is, I hate it the most. Parang, mas gusto pa natin panoorin yung commercial kaysa dito. And then, next natin is the Ray Phoenix versus Penta
Penta L0. Ito, summary ko na lang. I love the match up between these two. Pwede to maging match of the year. Tsaka yung pagpasok dito ni Kingston, I love that crap. And then, bonus na lang yung pagpasok ni Pac dito sa sa scenario na to. Medyo ang init talaga, grabe. Parang feeling ko kukunin ulit ni Pac yung The Lucha Bros. Parang gano'n ang na-feel ko. But tingnan natin kung ano pa yung possible na mangyari sa susunod na event. And then ito na yung susunod natin. So that's the NXT UK real quick. Let's talk about Trent Seven versus Dave Mastiff. Ang nanalo pala sa finals na to is si Trent Seven. Ang final score is 2-1. 2-1. And then, si A-Kid, ang makakalaban niya for the finals for the next few weeks. Abangan nyo na lang kung ano yung mangyayari pa sa NXT UK. And siguro, let's pick my match of the week muna. Magpipick muna ako ng match of the week bago tayo magpatuloy sa predictions natin for Survivor Series. And then, yung wrap up ko na lang. So, for now, yeah. Yun lang. Yun. Tuloy tayo. Wait lang. Nag-isip pa ako. Yung thoughts ko muna about the Zelina Vega thing, since na-release na nga si Zelina Vega from WWE recently last weekend. Medyo na-dismaya ako doon. Medyo surprising kasi yung pag-release sa kanya. And then, parang feeling ko, dahil ito sa third party kasi, parang ginigiit talaga ni Vega na mas kumikita pa siya sa Twitch or OnlyFans kaysa sa WWE na ginagawa niya for the past few years na, over months. Wait, uminom lang ako. Pero, ano pa ba may expect natin if ganito ang sistema ng WWE? Sa NXT naman kasi, sa side ng NXT, wala akong nakikita na ganito. Wala akong nakikita na nababan dahil nitong Twitch na to. Wala akong nakikita kahit sino. Parang ang priority lang ni Vince is all of the main roster talents. Parang ang gusto nila maglaro na lang sila sa parang gusto nila maglaro na lang sila sa platform ni Vince, like the up, up, down, down. That's stupid, Vince. That's stupid. Pero no comment na ako sa kung ano man future na to. Let me know kung ano yung comments nyo about this release ni Zelina Vega. Comment nyo na lang sa comment section natin pag na-release na natin yung podcast episode. Kung ano yung masasabi nyo sa release na to ni Zelina Vega. Para sa akin lang, hindi siya yung right timing na na-release siya, pero wala And then, let's talk about my match of the week. Hindi siya match, actually. This is a pay-per-view. So guys, check nyo yung Talk and Shop ang main niya, especially yung main event between, ano ba mga pangalan nila dito? To be honest, di ko alam mga pangalan nila dito, nila Gallows and Anderson. Parang naglaban sila dito. And I know, medyo goofy yung mga segments dito. Medyo, alam yun na, dirt jokes, dick jokes. But, ito talaga yung medyo nakakawala ng stress. Alam niyo naman yung booking. And yung glaze ng konti, ng impact. I love that part. Pero, parang ang dating lang talaga sa akin nitong mga segments na to is medyo okay lang, but hindi siya yung kagaya ng ibang segments na lame or stupid or dumb or pangtanga, panggago. Maganda yung content. Hindi siya yung best, pero nade-deliver nila every time
na nagagawa nila tong mga shows na to. Plus, yung mga animated na skits. I love that shit. And then, let's talk about Survivor Series real quick. So, cut down ko na lang yung cards. Number 1, it's Drew McIntyre versus Roman Reigns for the wala pala stipulation. That's a champion versus champion match. So, prediction ko, gusto ko manalo si Drew McIntyre. Pero feeling ko, in reality, mananalo dito si Roman. Number 1, yung role niya right now as a tribal chief, medyo protected yon based sa nakikita ko. Number 2, pwedeng matalo si Drew as long as hindi siya gumagamit ng Claymore kick. Number 3, alam niyo naman si Roman, protected yan man. At saka number 4, yung Universal Champion, never pa yan natatalo sa WWE Champion. Never pa siya natatalo ng WWE Champion. Mali pala ako. Nagiging siya naman ako. Never pa natatalo ng WWE Champion, itong Universal Champion, sa Survivor Series matches. So, make sense lang na dapat si Roman talaga ang mananalo. Momentum ni Roman to, man. Pero gusto ko manalo si Drew. And then, let's talk about real quick the 5-on-5 matches. Number 1 is the men's. That's AJ Styles, Riddle, Sheamus, Braun, and Keith Lee versus King Corbin, Kevin Owens, Jey Uso, Seth Rollins, and a unknown opponent. Feeling ko ang huling makakapasok dito, it's either Rey Mysterio or si Otis. Wala namang iba pa eh. Pero para sa akin, feeling ko kailangan ng Raw ng panalo na to, kasi feeling ko binibuild talaga nila ng tong Raw na magkakasundo kahit medyo hindi sila nagkakasundo. Yung SmackDown kasi parang wala silang pakialam sa brand supremacy, lalo na si Jey Uso. Dahil nga kay Roman, parang ganon yung tingin ko sa outcome na tong shit na to. Pero tignan natin pag napanood natin sa Sunday. And then sa women's naman, tama ba? Men's, yung una ko sinabi, ito, women's. Ito, that's Monday Night Raw, Nia Jax and Shayna Baszler, Lacey Evans, Peyton Royce, at saka si Lana versus Bianca Belair, The Riot Squad, and 2 unknown opponents. So, my prediction lang para sa akin, I want SmackDown to win since medyo malakas pa yung momentum ni Bianca Belair. Pero I think kailangan pa din to ng Raw since parang feeling ko sila na talaga magdadala ng 5-on-5 ba to. Promise, seryoso. Parang feeling ko mag-upset dito sila na. Promise, siguro ko yan. Pag nangyari yan, deja vu to. Malaking deja vu ang aasahan natin for Survivor Series. The next, Women's Champions, that's Asuka versus Sasha Banks. Sasha Banks to, no doubt. No comments. And then, Lashley versus Sami Zayn in a champion versus champion match. I want Sami to win, pero as far as the build concerns, parang binibuild talaga nila na mananalo dito is Lashley, not Sami Zayn. Pero gusto ko manalo si Sami. And then, the tag team titles, Street Profits versus The New Day. Street Profits, easy. And then, ano pa ba? I think, ano na lang. Wala na, I think. Final match, final farewell na to ni Undertaker. I want to give my opinions muna, real quick. Para sa akin, hindi pa to farewell ni Undertaker. Parang ang dating lang talaga dito is to hype up the Survivor Series and the Year of Undertaker. Parang palabas lang tong farewell thing na to para sa akin. Parang pakiramdam ko magko-compete pa si Taker sa WrestleMania for his final match. Whatever this. Naduduling na ako kakaisip kung kailan pa talaga yung final appearance ni Undertaker sa wrestling ring. Pero if he does, kung mangyayari man yung final match,
Gusto ko makalaban ni Undertaker, si The Fiend, Bray Wyatt. No doubt about that. Wala na akong comments. And then, ano ba? Pwede natin pag-usapan. Teka, mag-isip pa ako eh. Kasi medyo lutang ako kagabi. Nanood na lang ako ng kung ano-ano. So, pwede ba natin pag-usapan dito yung idadrag ko sana yung Twice. Kaso, this is not a Twice podcast. Pero gusto ko magbigay ng thoughts Pero, I love Twice so far. My opinion, hindi siya yung best na group. Pero, every time na nagka-comeback tong mga to, they deliver. Especially the Korean girls. Sila Gio, sila Chaeyoung, sila Sana sa Japan. And then always si Momo yan. Putang ina. Alam mo naman. Grabe. Pagod na ako. So, again, ulitin natin guys. Meron tayong ibabalik na segment for the podcast for the next 2 weeks. Abangan nyo na lang ang announcements. And then, wala tayong episodes na mahahaba na ganito kahaba. For the next 2 weeks nga, yun na muna ang papalit. And then, babalik tayo for the last 2 episodes. Actually, 3 episodes. Tapos yun, 2 short episodes natin. And then, saka tayo babalik after ng 5 yon sa New Year na siguro. After na ng 2020 New Year countdown. 2021 actually. So, that's it for today's episode. Follow the podcast on facebook.com/TheMTG Show Podcast, Twitter and Instagram, The MTG Show Pod. Follow my personal accounts, Angelo Garcia Penera on Facebook, Twitter and Instagram, AG Penera. And then, follow the podcast also on the music platforms, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Pocketcast, kahit saan kayo makarating. And download the MTG Show Podcast app on the Google Play Store. Follow my Patreon account. The Discord is still active for every discussions that we wanted to discuss. Kung ano pa yung gusto natin pag-usapan. Siyempre, andon din yung sa ating podcast awards. Lahat ng details, i-upload na natin doon. Medyo nalulutang pa rin ako right now. Wala pa rin ako sa wisyo to do that shit. And then, okay. Boutpilipinas.ph.com. Mag-register na kayo guys kasi kailangan natin ng boses para sa parating na election na to. Kung nagawa nga ng US, magagawa rin natin sa Pilipinas sa 2022. And ano pa ba? Syempre, magpapasko pa din tayo. And yun. Thank you. See you on the next episode. Sa lahat ng mga taga-Cagayan, kasama kayo sa dasal ko. Stay safe. Stay reso sa lahat. Mag-iingat kayo palagi. And see you on the next episode. Thank you. And God bless.